The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning sa iyo. And sa ating mga suki po, pagkatapos ng Daily Brad, ang ating Think About It, abangan niyo po yan immediately after po ng ating Daily Brad, and ang ating winner, maya-maya po ng kaunti after Think About It. Alright, Brad Jeff, good morning and see you tomorrow. Good morning. See you tomorrow agad. Wala pa pala. Oh, madali yan. Saktong 9 o'clock na, Brad Ted. Nakababa na sa mga sasakyan yung naghihintay sa atin. Oo nga, sabi ko kanina kasi 8:30, we were asking kung ready ka na. Sila nagsabi dito na hindi daw. Oo, hindi ko na. Oo. O kanina, okay lang. Anyway, sige. So Brad Jeff, salamat na marami muli sa iyong panahon at marami nga nag-aabang dito. Kaganda, dapat nga mga alas 10 para humaba-haba yung paghihintay nila. Brad, I'd like you to meet my partner. Opo. Yun. Isang taon siya dito. Hindi naman. Pansamantagal. Hello, good morning, Brad Jeff. Morning, Jeff. Pamangkin nice to see you po. Pamangkin ni Chacha. Yes. Okay. Go ahead, Brad. Go ahead. Magandang umaga pala sa inyong lahat. Happy birthday muna sa isa sa mga clients ko na nagsiserve pag nandiyan ako sa Alveo. Happy birthday, Vanessa Sia. Thank you so much. Of course, si Coach Andrew Benibe, pinasakit katawan ko, Brad Ted. Sabi ko sa'yo, nag-gym ako. Ayaw mo maniwala. So, Coach Andrew, thank you for listening. And last na lang po, congratulations din to newly appointed or commissioned AFP Chaplain Reserve po siya, si Lieutenant Colonel Alexander L. Arseno. Thank you for serving ang ating AFP by introducing Christ sa ating mga kasundaluhan. Yan. And of course, Tito Bert Marquez, salamat. Kita tayo sa Sunday. Roma 12:2 ang ating pag-uusapan. Napakagandang verse. Medyo mahaba, by 10 o'clock tapos tayo. Joke lang. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Very short lang po, wag daw tayo makiayon sa takbo ng mundo na to. Kumbaga may kalakaran daw dito sa mundo na to, sa bawat aspeto ng buhay. Okay? Ito po yung labag sa o kontra sa kalakaran ng Diyos. Itong pag sinabing worldly mindset, worldly ways, yun po ay hindi godly. Yun po yung kontra sa Biblia. Okay? Iba-ibang aspeto yan. Pagbuo ng pamilya, pagkapatakbo ng negosyo, pagtrato sa kapwa, paghawak ng salapi, paggamit ng kapangyarihan at posisyon. So, minsan kasi, parang it makes sense na sundin yung kalakaran ng mundo. Right? Kailangan mo maging mayabang o maging mapagmataas. Baka naman kasi kung sinu-sinuhin ka lang ng mga to. Kailangan mo magkamal ng maraming salapi habang nakaposisyon kasi appointed ka lang, 6 years lang yan. Baka pag wala ka na, gutom ka. So, alam mo yon, pag tinignan mo sa unang tingin, parang it makes sense Okay? Makipag-sex ka sa katutak na babae o lalaki, parang it makes sense. Ba't mag-i-stick ka sa isa? Ba't magiging faithful ka sa asawa? It makes sense. Pero sa huli po, puro pagsisisi at mapait na karanasan ang iiwanan nito sa atin. And I'm not saying that out of parang hinugot ko lang sa kawalan. I've been a pastor for 15 years and counting. Yan lang po nakikita ko sa mga taong sinusunod ng kalakaran ng mundo. Puro pagsisisi sa huli at of course sa eternity kung di talaga magbabago. Kaya po sa mga patuloy na lumalaban dito sa maling kalakaran, okay, at parang hindi mapagtagumpayan, ito po yung sikreto para mag-U-turn sa maling landas na ating tinatahak. Sabi sa Biblia na binasa natin, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sabi sa English, by the renewing of your mind. So what are you feeding your mind? Yun lang po ang labanan. Puro ba walang kwentang content sa social media? Chismis ni ganun, chismis ni ganyan. Pinapipiestahan ng mga mata natin at isipan, puro negatibong konsepto at artikulo ba binabasa natin? Mali po. How do we renew our minds? Read the Word of God. Basahin po natin ang Biblia. At tayo po maintindihan natin kung gaano ka pa mapagmahal ang Diyos at ano po ang plano niya sa ating buhay. At pag ganun po, alright, maintindihan natin anong purpose. Sa gayon, magagawa natin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Good, pleasing, and perfect will of God. We're here for the audience of one. Isa lang pong gusto nating malugod. Again,
ang Diyos lamang po. As I end, Seth, pakita mo rin yung isang picture na pinadala ko. Sabi po sa Westminster Shorter Catechism, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Yan lang po ang ending na i-goal natin. How can I glorify God dito sa limited na posisyon na nandito ako? How can I glorify God sa marriage na to? How can I glorify God bilang estudyante, bilang komentarista rather, bilang janitor, bilang engineer? How can I glorify God? And eventually, we'll enjoy Him forever. Lord, marami pong salamat. Dahil ang mundo na to, Lord, ay kaya namin labanan. The ways of this world, Lord God, makasalanan, baluktot. Ngunit, Lord God, nandiyan ang salita mo para kami ituwid, para gawing tama ang aming landas. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. It's your love that compels us to change, to repent. So the more namin naintindihan ang pagmamahal mo, the more namin babaguhin ang aming pag-iisip. Salamat, Panginoon, sa mga taong tinutuwid mo ang landas at gabayan niyo po sila all the way to the end. In Jesus' name, Amen. 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 Panginoon, muli po, salamat sa magandang mensaheng hatid ng The Daily Brad. Lord, thank you. Muli kay Brad Jeff sa kanyang pagpapagal at haba po ng pangunawa sa amin para po maihatid ang magandang balitang hatid ng The Daily Bread araw-araw. We pray, Lord, sa kanya pong pagmimisyon, always keep him safe and protected. At muli, Panginoon, salamat po sa mga tulad nila Arking at Gege na nagbibigay po sa amin ng inspirasyon para pagpatuloy po ang misyon ng programang ito to serve the people. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Brad, nakakalugod, ano? Itong mga sinasabi mo and then pinamumuhay ng ating mga case studies. Hindi sila. Apo, living simply, marangal, pero nakapagbibigay nga po sa atin ng inspirasyon. Si Arking kanina. Napakasimple ng buhay. Napakasimple diba? ng buhay. Opo. At ngayon, alam na ni Angel ha, na ang baboy kapag natutulog, hindi dapat iniistorbo. Iniistorbo. Baka daw magalit. Yes. Brad Ted, Kamutin mo pa sa side note, tiyan. nag-alaga rin ng baboy ang magulang ko actually. Kaya ako nakapag-aral. Nakapanatuan, yun din yung business ng parents ko. Yan. Kaya alam ko rin yung... Oo. Yes. Kami din, nag-alaga din ang mga magulang ko doon sa likuran ng aming bahay. Kaya kabisado ko nga din yan. Oo. Kabisado ko rin. Nagalit na ba sa'yo? Na-istorbo mo na ba yung baboy dati? Yung baboy? Hindi. Oo. Kasi tuwan-tuwa sa akin. Bakit? Anong ginagawa? Kinakamot mo sa tiyan? Anyway, Brad Jeff, oo. Pero di ba maliban doon sa babuyan ninyo, di ba sa iyo yung malawak na hacienda doon sa Nueva Ecija, kamo? Hindi yata aware si Angel doon, ano? Pero kwento ko na rin. Angel, namamatay yung lolo ko. Sabi niya, Jeffrey, yung mga ari-arian na natanaw mo ng mata mo sa likod ng bahay natin, huwag mong ibebenta yan pag namatay ako. Sabi ko, Lolo, bakit? Atin ba yan? Sabi, hindi atin yan. Huwag mong ibebenta. At ng mga natatanaw mo. Hindi yan atin. Hindi atin yan. Yan ang mga tito Ang jokes. mapakituluhan mo. Sige. Brad Jeff, salamat na marami. Brad Jeff, mag-advise ka kasi sa totoo lang, dapat talaga po 8:30 ang pasok ni Brad Jeff. Yes. Paminsan-minsan po kasi, because of some circumstances beyond our control. Yes. Kaya nangyayari ito. Anyway, sige. So, Brad, salamat na marami. Bukas tayo ulit. Brad Ted, invite ko lang lahat sila. This Sunday, magpipreach po ako sa Fairmont Hotel sa Rebuild City Church. Yan po yung simbahan na nagpapastor ako, 10 a.m. Ang ganda ng preaching, Brad Ted. Pine-prepare ko ngayon about the Samaritan woman on the well, a sinful woman who received the grace of God. So kung gusto niyo pong ma-blessed, ma-ministeran, this Sunday po, 10 a.m. po, magkita-kita tayo. Actually, you can come 9 a.m. Let's have coffee. Sagot ko na kape nyo sa Fairmont Hotel Ballroom po, sa second floor yan. Sa Makati po yan, tabi ng Landmark. Ako po ang magpipreach. So, we'll see you. 9 a.m. nandun ako. So, kung libre po kayo, nasa area, this Sunday po yan. Fairmont Hotel, 9 a.m. Nandun na po ako. So, we'll see you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.